Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Kagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Huwebes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pumumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. Subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihan Diyos ng Israel, magkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin.
Ngayon, pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon naming Diyos, ikaw rin nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain, poon, ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay hanggat ang poon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin, ganito ang iyong pangakong hahabilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikaw ay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko'y ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang mga may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at sa pagpapatuloy ng ating pong
pakikinig mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, kung saan kahapon ibinigay sa atin ang talinghaga ng mga hasik at pinagnilayan natin kung anong uri tayo ng nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, muli ay narinig natin ang mga salitang ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Dahil malinaw naman po ang mga ipinahayag ng Panginoong Hesukristo, kagaya ng ang ilawan ay hindi sinisindihan tapos itatago sa ilalim ng higaan. Mahirap po bang unawain ito? Ang ilawan, kapag sinindihan, hindi dapat itinatago. Dapat itong inilalagay sa tamang lagayan. Kaya nga kung tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos sa mga panahon na kailangan gamitin ito, sa mga panahon na kailangan marinig ito, hindi tayo dapat nagtatago. Dahil 'di ba, sinabi nga si Kristo ang liwanag. Tayo ang tagapagdala ng liwanag. So aanhin natin yung mga naririnig natin kung hindi naman natin ito ginagamit. At tandaan natin rin mabuti, walang lihim na di mabubunyag. Kahit ilang taon mo pang itago yan, ibaon mo sa lupa, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi madadaig ng kasinungalingan ng katotohanan. Tandaan niyo mabuti yan. Hindi, kahit kailanman. O pwedeng sabihin natin, nanalo ka ngayon, napagtakpan mo ngayon, pero lalabas at lalabas isang araw. Kung hindi man sa paraan natin, kung hindi man sa kusang paghahayag natin, pero ito ay malalaman at malalaman natin. Mahirap po yung marami na tayong at nasasanay tayong magtago ng mga lihim. Minsan yung taong maraming inililihim, yan ang hindi mapapanatag. Yan ang hindi magkakaroon ng kapanatagan o peace of mind na tinatawag. Kaya nga, anuman yung nasa atin, anuman ang katotohanan, kailangan natin tanggapin kahit ito ay masakit, kahit may masasaktan, kasi doon lang din naman tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan. Kaya ngayon, kung maririnig natin yung mga naging issue natin at patuloy na nagiging issue, kailan pa ba ito nangyari? Yung mga nakalipas pang mga administrasyon, ngayon pa din lumalabas, ngayon pa lang din natin nalalaman. So, sana po, pakaintindihin natin mabuti. Kahit yung damdamin, minsan hindi tayo aware, bakit ba tayo nagkakaganito? Bakit ba tayo galit? Bakit ba tayo naiinis? Malalaman at malalaman mo yan. Baka meron lang tayo mga damdamin na ibinaon, itinago. Pero muli, sabi ni Kristo, walang lihim na di malalantad o mabubunyag o di mabubunyag. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Sana kapag lumabas na ang katotohanan, maging matatag din tayo at maging malawak ang ating pangunawa. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos,
naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, matatanda at mga napapabayaan naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Juvie na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
nagpapasala sa amin, at huwag mo kami itulot sa tukso at hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao, maging ama ka rin sa amin pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang ay sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.